Psalm chapter 116, verse 12 to 14 and 17. What shall I render to the Lord for all his benefits toward me? I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord, now in the presence of all his people. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Psalms 116 is a beautiful expression of gratitude traditionally attributed to King David. This passage reveals a deep reflection on God's goodness and deliverance from distress. In verse 12, the psalmist asks, "What shall I return to the Lord for all his goodness to me?" This question highlights the importance of recognizing and responding to God's blessings. The phrase "cup of salvation" in verse 13 symbolizes joy and acceptance of God's grace. In today's message, Vic Del Rosario tackles about giving thanks to God. What can we render to the Lord? The attitude of gratitude, and David's response to God's goodness. What shall I render to the Lord? In verse 17, the mention of a thank offering reflects an ancient practice of sharing blessings with others. These verses encourage us to consider our own expressions of gratitude and commitment to God. They remind us that recognizing goodness is essential in our spiritual journey. Let's explore these themes together and reflect on how we can express our gratitude in our lives. Psalms 116, verses 12, 14, and 17. In the New King James Version, the Word of God says, "What shall I render to the Lord for all his benefits towards me?" Verse 13, "I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord." Verse 14, "I will pay my vows to the Lord now in the presence of all his people." Verse 17, "I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord." Blessed be the word of God. Now, ang Psalms 116, kung aton sa basahon, kung babasahin po natin sa the whole chapter, we can divide it into two main themes. Dalawang tema po ang pwede nating pag-aralan po dito. Una po, it's about deliverance from death and its pain and sorrows. Pangalawang theme na pwede natin mapag-aralan, paying vows to the Lord and sacrifice of thanksgiving. Now, titingnan po natin. Kita po, I'm so blessed na nakatanggap po ako ng pagtuturo from our bishop, Mystical Union. And magsilingkit na ganing Mystical Union, in context with our relationship with the Lord, it means deep, intimate, transformative communion with the Son of God. And dito po, as we experience, habang nararanasan po natin personally, ang sa Ilonggo, ang pagtapik sa bugto nga anak sang Dios, kag nagadalom ang aton relasyon dira sa iya, ang nagasuod kag nagadalom ang aton pakipag-isa sa aton Ginoong Jesus, nagaresulta ni sa sang respeto, matuod nga respeto kag pagtahod sa Dios. Amen? Amen. Now, si David, ang Psalms 116, some of the Bible scholars says, it is anonymous, ang author sa sininga Psalms. But some attributed this psalm to David. Now, we know David. No? Alam natin si David, he is a man of thanksgiving. He is a man of prayer. And today, gusto ni David, gusto sang Ginoo through David, ma-remind kita nga si David, isa sa kahalimbawa sang tao nga matudtuod nga na-experience sang mystical union. Amen. Through the Psalms, makita natin kung gaano si David, gaano kadalom sang iyang relasyon, sang iyang experience dira sa Dios. And in verse 12, dito po sa text natin, David said, "What shall
I render unto the Lord for all His benefits towards me. Sa Ilonggo po, I think in the Amplified Version, it says, what will I give to the Lord in return for all His benefits towards me? How can I repay Him for His precious blessings? Sino ang mga nakabaton, naka-eksperyensya sa bulan sang Mayo, sang pagpakamaayos ang Diyos? Amen. So kita karon like David, no? Gina-remind nato ng aton kaugalingon. Ano bala ang mabalos ko sa Ginoo sa tanan niya nga kaayo sa akon? This declaration of David, this is a result of his deep, intimate, transformative communion with the Son of God. Isa ini, nagapakita ini, it is an outflow of his deep respect and honor to the Lord. And the same way, we are in the right place. Ari kita sa insakto nga duog para to recall, para usisaon, no, magbulay-bulay sa Tagalog, pamalandong sa Ilonggo, kung ano kaayo ang Diyos sa aton personal nga kabuhi. Another thing, deliverance from death. Paano kita ginluwas sang Ginoo? Paano ba tayo niligtas ni Lord sa mga sitwasyon na muntik na tayong mamatay? Near-death experience. And we know that we have our own story to tell. May kanya-kanyang istorya tayo na pwedeng i-share kapag ganito po ang pinag-uusapan. Now, for all His benefits towards me. So magsiling tagani nga benefits, benepisyo, tanan kita, nakabaton, sang benepisyo nga nagahalin sa Dios nga nagtuga sang lahi kag sang duta kag tag-iya sang aton kabuhi. Amen. Now, bisan pagani sa panahon nga kita ginpili ta nga hindi respetuho ng Dios sa aton nga mga oras, we know that our time, tatlong bagay ang hindi na po natin maibabalik. Yung time na lumipas, yung opportunity na dumating, at yung mga words na lumabas po sa ating bibig. Yun ang tatlong bagay na hindi na po natin kayang ibalik kapag dumaan na po siya. So we know that who is the owner of our time. Sometimes, if we disrespect God, kung ginadishonor natin si Lord sa aton nga mga oras, kung si Lord, ang istoryahanay namon sa mga brothers last Friday, nga kung si Lord tao lang, kung si Lord sadista, halimbawa, tao lang Ginoo, amo na gani ka kung si Lord tao lang, damo gid mapatay ka da adlaw. No, kaya ang tao limitado ang pag-insindi, hambal pagani sa 2 Timothy chapter 3, sa sininga mga inadlaw, mangin mapintas ang mga tao, mangin maiyaiyahon ang mga tao, mangin tikalon ang mga tao. Isa man na sa amon to nga gindiscuss sa Psalms chapter 12, ginshare ni Bishop sa amon. Kagina, realidad, no, this is real talk sa aton nga mga Kristohanon. And this message, nag-remind sa aton. Now, we don't get what we deserve. Ano ang tawag natin dyan? We call it mercy. Sabihin nga natin, mercy. Deserve po natin na parusahan, deserve po natin na maranasan o maeksperiensyahan ang konsekwensya sa aton nga mga sala. Deserve ta, pero because of God's mercy, dahil po sa awa ng Diyos, hindi po natin, no? So kung si Lord sadista, halimbawa, 5 oras tayo na hindi natin sinunod si Lord. 5 oras natin na dinisrespect si Lord. Kung sadista si Lord, sabi niya sa atin, okay, dahil 5 oras ka
na hindi mo ako nirespeto, okay, 5 oras din kitang tanggalan ng hangin. Ano ang mangyayari sa atin kapag tinanggal sa atin yung hangin? Okay lang kung yung tanggalin sa atin yung hangin natin sa ulo. So, paano kung sadista si Lord? Sabi niya, okay, dahil 2 oras ka na parang wala kang pakialam sa akin, 2 oras kitang tanggalan ng pag-iisip, ng tamang pag-iisip. Pero si Lord, binigay niya ang kanyang awa sa atin. So, pwedeng sabi ni Lord, okay, dahil 1 oras ka na dinisrespect mo ako, kada segundo tatanggalan kita ng buhok. Try to imagine that kung sadista si Lord. Pero hindi. We don't get what we deserve. And we call it mercy. Mercy. Sino ang naka-experience siya kang nakabaton sa kaluoy-sang Diyos sa siningadoog? Amen. Don't you tayo lang ako? Sino ang naka-experience siya kang nakabaton sa kaluoy-sang Diyos sa siningadoog? Amen. That's why David said, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? So dito sa Psalms 116 mismo, isa sa mga butang nga pwede tayo i-offer kagin ginhambal man ni David sa Salmo, verse 1. Ano ang hambal ni David? Verse 1, ginahigugma ko ang Ginoo, kay ginapamatian niya ang akon pagpangayo sang bulig sa iya. Tungod kay ginapamatian niya ako, hindi ako maguntat sa pagpanawag sa iya, samtang nagakabuhi ako. Ano ang response? According to the commentary, ang verse 1, parang summary na siya for the whole chapter of Psalms 116. Sabi niya sa English, I love the Lord. Now, meaning, isa sa mga ma-render, isa sa mga mahatag, isa sa mga mabalos naton sa Diyos, sang tanan niya kaayo sa aton is to love the Lord. Ihambal tagani, love the Lord. We will make it specific. Sabihin natin, I love you, Father God. I love you, Lord Jesus. I love you, Holy Spirit God. Wow. Tayo mga Pilipino, alam po natin na hindi tayo expressive. No, parang OA. No, parang OA sa atin na parang dahil po cultural differences, wala tanaanad sa amon, wala kami naanad nga maghambal kay nanay kag kay tatay. Nay, I love you. Tay, I love you. Kaya daw, lain ang kultura naton. But here, the psalmist, isa sa mga butang nga ma-render gali naton sa Ginoo, amo ang maghambal sa iya, Lord, I love you. Amen. Lord, I love you. Mangin specific na siya, kung personally ginahambal ta, I love you, Father God. Ginahigugma ko ikaw, amay nga langit nun. Ginahigugma ko ikaw, Ginoong Jesus. Ginahigugma ko ikaw, balaan nga Espiritu. And that should be a lifestyle. It should be a way of life. And personally, isa ni sa dira nga nanging klaro sa akon, ining Salmo 116. Amo ni sa ang adlaw-adlaw ko nga way of thanksgiving to God. According to the Bible, the Spirit-filled Bible commentary, may ara dira sa aton nga, saying I love you, Lord, is the exact response God's heart desire as a result of God's intervention in our life. And a perfect thank you. Wow! Ano daw po ito? Magsiling ta ko no nga I love you
Though amo ni siya ang ginadesire. Magsalita nga, I love you, Lord. Amo ni siya ang ginadesire sa tagipusoon sang aton ni Ginoong Jesus. Sang aton amay nga langit nun. Nga ginahambal naton. Tungod, kay kita, na-experiencean ta nga nag-intervene. Nag-intervene ang Diyos sa aton nga kabuhi. Pila ka beses bala kung isasao naton, tagsa-tagsa sa aton, naka-experience kita sang God's intervention. Yung mga panahon na parang, alam mo, nasa delikado na sitwasyon ka na at nakita mo kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. That's God intervention. Nag-intervene. Nakialam ang Panginoon personally sa mga buhay po natin. And just like the psalmist, saying, I love you, Lord, is the exact response, and it is a perfect thank you. Nga aton ma-express dira sa aton buhi nga Dios. According to Charles Spurgeon, they say, love is blind, but when we love God, our affection has its eyes open and can sustain itself with the most rigid logic. We have reason, superabundant reason, for loving the Lord. Amen. We have abundant reasons. We have superabundant reasons. We have so much reasons to thank the Lord, not only today, but every day sa buhay po natin. Hindi lang dahil nagbe-birthday tayo, nagte-Thanksgiving tayo, but every day, we have so many reasons to thank the Lord. That's why the psalmist rejoices. The deliverance. Nagakalipay ang salmista nga nagsulat sa sininga salmo. Nagakalipay sa kung paano tungod nga nagadalom ang iya pagpamalandong, nagahanot, nagasuod ang iya pagtapik dira sa Dios, nag-outflow, nagwa sa tagipusoon, ano bala ang mabalos ko sa Ginoo tungod sang tanan niya nga kaayo sa akon. And I pray that today, that also be, yan mismo ang nag-overflow dyan sa mga puso po natin. We are in the right place para mag-expressar sang aton matudtuod nga pagpasalamat sa Dios, at ang perfect thank you nga aton nga mahambal today is sabihin natin kay Lord, I love you, Lord Jesus. Ulitin natin. I love you, Father God. I love you, Holy Spirit. It me sounds over spiritual. Di ba daw ka-OS? Para sa iba, OS yan. But this is an expression. Ito yung expression, ginahigugma ko ang Ginoo. At sana po, ito ay magiging lifestyle sa atin. No? At personally, nung ako po ay may COVID journey, nung ako po ay nakaranas, no, nagkaroon din po ako ng COVID during, that was 2022, and akala ko po katapusan na ng lahat sa akin. No? Saksi si Brother Jubert, kay nag-video call sang hindi na ako kaginhawa, we need oxygen, in short, ang kamot sang Ginoo naghulag nga sa tunga time, punuan ang hospitals sa Metro Manila, kag wala gid kami ipa-hospital. Kay wala man kami savings, wala man kami Medicare. Pero si Lord, every night nga nagatulog ako, sang budlay na ako makaginhawa, Lord Jesus, tonight I commit my spirit, my soul, and my body to you. Kung amo na ni ang time nga kuhaon mo ko, be it, let your will be done. Pagbugtaw ko sa aga, thank you, Lord Jesus. Hindi pa tapos. Okay, hindi pa tapos ang that journey, nagtudlo ato nga mga butang sa akon grabe. Kag isa sa duwa ka lessons, ang ako natunan
during those times that no matter what the circumstance, I will choose respect, I will choose kindness. Duwa ka butang, nga akon nga natunan, nga anuman ang matabo, anuman ang nagaabot sa akon sa mga masunod nga adlaw, I will choose kindness, I will choose respect. Lalo po, respeto sa Diyos. Kita tanan may ara nga near-death experience. Kag subong gina-remind ta, no, sang pulong sa Dios, gina-remind ta sang ni Ginoong Jesus pinaagi sa iyang mga pulong. So, loving the Lord, according to Charles Spurgeon, we have super abundant reasons. Kita nga mga tao, amo na gani nga mga tao ya sa nga wala insakto nga relasyon sa Dios, wala na sila ya hilig sa pagpasalamat, and we thank God dahil sa UCC gintudluan kita. No, gintudluan kita sa aton bishop nga pahalagahan ang pagpapasalamat kay Lord. And that's why may ara kita nga monthly Thanksgiving. Now, not only that, pangalawa po, number 2, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Verse 13 says, I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. So try to imagine the cup. No, ano yung cup na ito? Sa Bible po, may cup of blessings. There are many cups na minimension. But here, ano po itong cup of salvation? So ano man ang cup? Ang cup, di ba, ginaano siya? It is a container. No, sabi niya, sa other translation it says, I will lift up the cup of salvation. Meaning, it is a what? It is a cup of thanksgiving for salvation, for the great salvation. Speaking of salvation, no? Meaning, parang sinasabi po ng salmista, I will take seriously, siseryosuhin ko po ang kaligtasan na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Hindi pagpasipakpakan ang kaluwasan nga aton nga nabaton. Speaking of salvation, salvation is by grace alone, salvation is through faith alone, and salvation is in Christ alone. Amen po ba? Klaro na po sa atin yan. But, just like Apostle Paul, today, gusto ni Lord, if we want to render, if we want to repay, I think yung repay na word parang hindi talaga natin pwedeng kahit anong gawin natin. Di ba? Hindi natin may repay. But according to the psalmist, I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Magasimba ako sa Ginoo kag magadala ako sang halad nga ilimnon sa pagpasalamat sa iya sa pagluwas niya sa akon. Sino ang mga niluwas sang Ginoo sa siningadog? Uy, dokajutay lang. Sino ang mga niluwas sang Dios sa siningadog? Wow! Meaning, each one of us, we have so many reasons. We have abundant reasons. We have so much reasons to thank the Lord. No? Nga tamdon ang aton nga utang nga kabalas landera sa iya. So paano? Isa sa mga ginhambal ni Apostle Paul, in Romans chapter 1 verse 16, wala ko ginakahuya ang pagwali sang maayong balita, kay amo ini ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo, una sa mga Hudyo, kag dason sa mga hindi Hudyo. So, one way nga para ma-render naton, maibalik naton ang aton pagpasidungog, ang aton respeto sa Dios, katulad ni David, the man of thanksgiving, the man of prayer, is to what? To be not ashamed of the gospel. Grabe. I'm so encouraged. Nakita ko kung paano ang gospel diri sa city of Cadiz, grabe na ang pag-reach out. Sang una na dumduman ko pa, nga after sang amon sang una overnight prayer dito sa reclamation,
Upod kinay bukay, nagaano kami, nagalakat kami diri sa punta, nagapang-lay hands kami sa mga balay. And nakita ko subong grabe ang revival. Grabe ang openness sa mga tao diri sa gospel. Kag hindi lang ini amo ang paghihimuon sang Ginoo sa UCC Cadiz. Amen. Many souls are coming. Many souls ang magapungko sa siningan duog o ma-extend pa sa likod. Kinahanglan lang naton that each one of us na naistoryahan namin. May nakita ako sa Facebook nga may isa ka tao nga vlogger nga ang iya goal every day, another day, another car. Amula na yung major nga goal niya sa iya kabuhi, another day, another car. Bagong adlaw, dapat bago nga salakyan. Amula na iya nga goal. Siling ko, Lord, grabe. Kung amo ni ang amon desire nga another day, another soul, dahamo gid ang ma-reach out sa mensahe, sa kaluwasan nga naghalin kay Jesus Christ. So, take up. Let's take it seriously. No, ako hindi makapagwal, but isa na siya. No? Ako, I have a mission. I know the Lord speak to me and ginapreparar ko ni Lord kay I'm crying out for the LGBT community. No, Lord, send me to these people according to your perfect will. According to the word of God, just like me. Katulad po sa akin. No, sana po every time na nakikita niyo po ako, naalala niyo po ako, madumduman niyo man tani, ini nga mga tao nga nakikita niyo, maaring iba sa inyo, relatives niyo, kamag-anak niyo, pray for these people. Pray for the salvation of these people. And that is, isa yan sa nilalagay ni Lord. Hindi ko makapabugal. But thankful ko nga may UCC Cadiz. Nga ang amon nga ngalan ari di sa prayer tarry every Wednesday. Not only that, I am not ashamed of the gospel, sabi ni Paul. Philippians chapter 2, verse 12 says, therefore, my beloved, as you have obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. So ano daw po? Pag sinabing work out your salvation with trembling and fear, meaning ang aton nga kaluwasan para ano siya, para magkaroon ng spiritual muscle, 'di ba? Kaya nauso yung mga gym, 'di ba? Ano ang nangyayari sa tao pag nag-workout? Nagkakaroon sila ng muscle, naglo-lose sila, nag-gain sila. Ganon din po ang kaligtasan na meron tayo. We need to work out this with trembling and fear. Fear of the Lord. Amen? Mawala man sana sa atin ang lahat, wag lang mawala ang ating tunay na pagkatakot sa Panginoon. Amen? Kahit saan tayo makarating, no, kung may matutod kita, kung bisan diin ka pa makalabot, kung may matutod ka nga kahadlok pagrespeto sa Dios, amo na ang mga dala sa imo sa pagpaubos, nga kung wala ang Dios, wala kagit sang may mahimo. Take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. In Psalms chapter 50 verse 23, ang humble diri mga utod. Psalms 50:23 in the Amplified Version, he who offers a sacrifice of praise and thanksgiving honors me. And to him who orders his way rightly, who follows the way that I show him, I shall show him the salvation of God. Hindi na kailangan i-memorize yan. Hindi na natin kailangan i-explain. Ulit-ulit na natin po itong naririnig. Ang hambal sa Ilonggo, ang nagahalad sa akon sing pagpasalamat. Hindi na ta
dapat tudluan sa pagpasalamat kay dugay na ta nagapasalamat. But this is to remind us, ang nagahalad sa akon sing pagpasalamat, nagapadungog sa akon. Kag ang nagabantay sang iya pangginawi, luwason ko. Amen. Sa Ilonggo, verse 14, ang hambal dire, Psalm 116, verse 14 and 17, tumanon ko ang akon promesa sa iya, sa presensya, sang tanan niya nga mga katawhan. Verse 17, magasimba ako sa imo, kag magahalad ako sang halad bilang pasalamat sa imo. Amen. And today, ari kita sa insakto nga duog. And as our expression of rendering our thanksgiving to God, let us love the Lord by worshiping Him. Amen.